huwag na kayo magalit kay Dustin. Tito OG, bakit mo siya pinagtatanggol? Maghuhulog ako dito, tapos meron tunog. Okay, tignan natin kung anong tunog. Ayan, sabi ko, tatakbong senador, hindi pinag-aaralan yung tatakbuhin yung trabaho Sino ba yun? Bilis makarecover, makamove on itong si Kobe Paras. Sabi nga nila. Pumunta ng Bali para maglanti doon. Habang si Kailin busy sa new series niya with Korean actor, sinagot ng kampo ni Jojo Medjures. Si Mark Heras. Talaga? Anong sagot? Split na nga ba sina Christine at Marco? Kailan pa? Bakit? Well, kinumpirma ito sa atin ng isang malapit sa dalawa. Habang may buhay may pagsubok. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update! Dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Joseph Poco. At ito naman po si Papa O, kasing OG Juniors. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. I-chika mo na, dali. La 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 la, i-chika na namin, dali. Hoy! GTS mo talaga? Parang Dustin Liu daw What? Sino may sabi? Ewan ko, yung mukha ko nung araw. Yun daw ang Dustin Liu ngayon ng PBB. Naku, baka ma-bash niyo ako, hindi naman ako may gawa na pinagtatabi yung picture namin ni Dustin. Ayan, How do you feel? Well, I feel. Hindi, alam mo, kaya naman kasi nga, may mga 10 utos ni Josh, di ba meron gano'n? Ito may 10 utos ni Dustin. Oo, panay daw kaartihan sa loob ng bahay ni Kuya. Ang dami daw bawal. So, nag-away sila ni Klang, di ba? Si Clarice, parang umalis ka muna sa comfort zone mo, si Bianca. So, ang ending, bakit mo, parang pinapaalis? Parang ganyan. Diyos ko, ano ka lang naman para sa task. So, puro, ayun na, ang dami ng bashers ni Dustin. Pero na-meet ko yan, si Dustin, napaka-bait na bata, napaka-marespeto niyan. Kaya lang, di ba, lagi ko sinasabi, pag nasa loob ka talaga ng bahay, ang tagal-tagal mo na, nung day one, andun ka na, talaga namang nagiging sensitive, nagiging praning, nagiging aning-aning, nagiging bugnutin sa loob ng bahay ni Kuya. Kasi nga, wala ka nang nakikita wala ka ring cellphone. Kayo-kayo lang talaga nagkakakitaan. Pati panaginip, yun sila na rin ang panaginip mo. Literal na nakakulong, di ba, Nay? Exactly. Kompleto lang ang gamit at saka masarap lang ang tulugan. Pero literal nakakulong talaga sila dun sa sa bahay ni Kuya. So huwag na tayong mainis. Kasi kaya tayo naiinis kasi napapanood natin. Kasi kahit naman tayo sa sarili natin mga pamamahay, may mga kagagahan din naman tayo. Pero hindi naman tayo nakikita ng ibang tao. So, pwede rin silang mainis sa atin kung may camera tayo. Ito kasi, magnified sila. Lahat ng kilos nila, lahat ng kanilang sinasabi, at minsan nakakalimutan nila na meron silang microphone. Nakala nila yung pagbubulungan nila, hindi maririnig ng sambayan ng Pilipino. Ayan. So, nabubuko. Ako sa totoo lang mas okay na si Dustin ganun. Kasi, binabas din pag boring. Ay, walang ganap itong isang ito. Matatanggal ito. Pero si Dustin, pwede rin siyang matanggal. Pero kung maraming magsisave sa kanya, di pasok siya sa banga. So nag-meet na kayo in person? Yes. So nung nakita kayo, wala bang lukso ng dugo? Lukso ng dugo? Na parang siya'y nawawala mong anak. Uy, grabe ka, Loy! May anak ka palang lalaki. Wala na yun! Mama, kaya sinasabi ng kahawig ni Tito OG, dahil ngayon sa trending picture ni Dustin, yung nakaganyan. Di ba si Tito OG, ganun lagi yung kanyang caricature na mukha, yung grabe sa caricature. Hindi, kapag
kinakarikadyo, lagi kayo parang nakasulubong ang kilay. Anyway, basta, di ba, kanya-kanya yan. Kasi kung si Dustin ganon, ibig sabihin, naapektuhan ka ni Dustin, bongga si Dustin. Yes. Naka-apekto ng buhay sa labas. Kung boring-boring yan, sobrang nag-iingat na baka magkamali siya, ayaw magsalita. Di ba nabubuisit din naman yung mga tao doon? Na ano pa naman to, walang ganap, matatanggal to. Tsaka di ba gusto ng mga tao yung mga nagpapakatotoo? Kahit na hindi pabor doon sa panlasa nung nakararami. Correct. Pero yung mga outspoken, madalas yun yung nagtatagal sa loob ng bahay, di ba? Ayan, yung gusto na nga umalis ni Clang, di ba? Ayaw umalis. Ayaw siyang paalisin. Ibig sabihin, may ganap pa. Meron pa siyang mission sa loob. Kaya trending din Tito OG si Clarice. Gawa na yung, ang OA! Pasensya na ako, nayarapakan ko ang inyong love team. Kaya lagi ginagaya sa TikTok ni Vice Ganda yung, ang OA! Yung salitang yun. May palakpak. Ang OA lang! Diba? Pero dito mo mararamdaman kung gaano kalakas ang PBB. Yes. Dahil, di ba, apakarami ng nanonood. Di ba? At saka yun nga, marami ng mga quotable quotes, di ba? Yeah. Marami ng mga expressions na kumakalat dito sa outside world, di ba? Na nanggaling doon sa loob ng bahay ni Kuya. Huwag na kayo magalit kay Dustin. Magalit kayo dahil lang doon sa ginawa, sa naging attitude. Huwag kayong magalit per se doon sa pagkatao niya. Kasi pwede naman siyang bumawi. Eventually, babawi yan, ano? Tito OG, bakit mo siya pinagtatanggol? Siya ngayon nawawala akong anak. Sabi na may lalaki ka Grabe ka naman nung may lalaki ka. Na anak. Oo. Lalaki anak. Di ba dati, ginawa mo yan? Sinabi mo sa mga anak mo na meron kang panganay pa na anak, hindi si Erin. Oo. Na lalaki yung anak. Tumigil ka nga. Feeling mo, babaero kang bakla. Kung anak man ni Tito OG si Dustin, ang gwapo, total naman, ang gaganda ng mga anak ni Tito OG. Hindi naman maikakaila yun. Diba? Diba? Anyway, ito na nakakaloka. Ano yun? Hindi. Meron kasing isang TikTok video. Kasi diba, asan ba si Harry Roque? Ay, hindi ko alam. Nasa Hague pa ba? Diba? Parang nasa pa siya, sa Europe pa siya. Nagsisik siya ng asylum pero parang hindi pa approved. So habang wala pa, andun siya. So merong isang hinuhulugan na nanghulugan mo siguro ng coin. Pero hayaan mo ang video mismo magsalita. Ano yun? Eto. Maghuhulog ako dito, tapos meron tunog. Okay, tignan natin kung anong tunog. Umuwi ka na bakla. Ay! Ano sabi niya? Yun talaga yung sabi? Umuwi ka na bakla. Sabi nakakaloka yun. Yung totoo ba yun yung sinabi ng Hindi. Yung hinulugang coin? Hindi. Okay. Feeling ko naman hindi. Grabe naman. Ba't mo sasabihin umuwi ka na bakla? At saka kung sa abroad yung Tagalog. At saka, unang-una, kaya muna natin siya umamin. Kung bakla siya, hindi naman niya inaamin na bakla siya. Although, nung panahon ni Duterte, at siya is spokesperson sa kanyang mga trip, di ba, nachichismis. Dati pa na may kasama siyang gwapo. Tapos, di ba, napatawag pa nga sa Senado. Dahil yung pangalan niya nakaladkad dun sa mga bank account chuchu ni Harry Roque. Tapos, sinabihan pa niya si Amy ng Mangga, hinug ka na ba? Oo. Hinug na ako. Hindi, joke lang. Sabi niya, Mangga. Dahil in-endorse ka lang ni Pipi Sara. Kaya ka namin susuportan. Kung hindi, di ba? Yun ang sinabi ni Harry. Tapos, huwag kang manawagan ng rally kung wala ka naman dito. Di ba? Dapat andito ka. Ikaw na nanawagan ng rally. Ikaw nang nanawagan ng aklas. Nalungkot lang ako dito kay Harry. Kasi nung araw, ang tinutino niya Dito, hindi naman tino ngayon. Wala ko sinasabi, basta nung araw matino siya. Talagang nakikipaglaban pa yan sa human rights, di ba na? Yes. Ano nang nangyari kay Harry, no? Diyos ko. Ay, napay.
Oo. Tsaka yung Diyos ko, yung, di ba, may nalaman tayo. Yung transport group nagpatawag na yung mga gustong senador na nandoon para marinig sila, anong plano nila, ganyan. So, si Ping Lacson nandoon. So, sinabi ni Ping Lacson, ever since, hindi siya kumukuha ng pork barrel. Tama. So, yung isang inimbitang senador doon na popular, na first time tumakbo, sinabi, ako parang hindi ko gagayahin si Ping Lacson. Ako kukunin ko yung pork barrel at ipamimigay ko sa inyong lahat. Ipapamigay ba yung pork barrel? Di ba na yung mga projects Kaya yung mga nandoon ng mga senador nakaganos, alam kaya niya sinasabi niya. Pork barrel, pinamimigay. Kalayata niya, budget ng gobyerno para sa isang senador ibibigay. Kunwari, ito 200 million, bahala ka na. Hindi ganun, Diyos ko. Ano yan? In the form of projects, infrastructure, ganun. Hindi mo mahawakan yung pork barrel. Ito naman si tumatakbong senador for the first time. Kalayata niya, pera. Oo, ayan siya sabi ko, tatakbong senador, hindi pinag-aaralan yung tatakbuhin yung trabaho Sino ba yun? Ay, naku, Diyos ko. Basta hindi yan si Kiko Pangilinan. Na number 51 sa balota. Sino? Basta hindi rin yan si Bam Aquino, number 5 naman sa balota. Hindi siya. So, sino nga? Ay, syempre, hindi rin naman si Erwin Tulfo, number 63 yun. Mag-iisip ang mga tao, pero sino ba talaga yung Tito OG? Oo. Sino nga ba? Ay, naku, Diyos ko. Ako ay naniniwala na hindi porke artista, susuportahan na rin namin dahil kami taga-industriya. Ang susuportahan namin may kapasidad, may kaalaman, merong edukasyon sa kanyang pinapasok. Hindi yung tinulak ka lang ng kusino dahil feeling nila panalo ka, feeling nila malakas ka, feeling nila mananalo ka, kaya umano ka na, pumasok ka na. Huwag yung ganun. Diyos ko naman. Oo, ayoko na magbanggit ng pangalan. Diyos ko. Huwag na. Ayaw mo talaga? Ayoko. Kahit pagilingin nyo ko dito, hindi ako magbanggit ng pangalan. Nakakaloka. Bahala ng mga netizen mag-type kung sino yan, Tito OG. Oo nga. Diyos ko. Ang nakakaloka nito, di ba? Ang bilis makarecover, makamove on itong si Kobe Paras. Sabi nga nila. Di ba? Nung una, dinidinay pa ni Benji Paras na split si Kobe saka si Kailin Alcantara. Even si Andre ay pinagtatanggol din ng kanyang kapatid na si Kobe. Si Jackie Forster. Ano sinabi? May cryptic post. Ano sinabi? Eto na yung nasa sulat. Gulat naman. When someone realizes they can no longer manipulate you, they rewrite the story to protect themselves. Because telling the truth would require them to face the harm they caused and to sit with everything they've been avoiding within themselves. At meron pa. Ano? O post pa niya, Nay. It's easier to deny, deflect, and distort than to take accountability. So instead of owning their behavior, they create a version of the story where you're the problem. But their narrative doesn't change your reality and your healing doesn't require their validation. Ano ba ibig sabihin nun, Josa? Parang maganda naman yung sinabi, hindi ko na naintindihan ng English. Ang ganda pakinggan. Eto nga, may sa Truth Slaps, yun nakita, Kobe Paras spotted getting cozy with mystery girl in Bali. Oo. So, Kobe Paras was spotted holding hands with a girl in Bali. Ito nga, nakalagay dito sa mga comment section. Ay, ano sabi? Hindi nakapangihinayang ang ganyang lalaki. Walang emotional intelligence. At walang respect sa pinagsamahan. Isa pa, pumunta ng Bali para maglanti doon. Habang si Kailin busy sa new series niya with Korean actor. Kobe Paras, also known as Comedy King. Sabi dito. Binabasa ko lang po ang mga mga comment. Parang nagpalit lang ng damit ganun kabilis. Sabi naman ng isa, memories of Bali. Parang nagpalit lang ng brief. Well, Kailin is a star with many opportunities in life still. So what? Idol Kailin will rise. Kobe Paras, downgrade king. The walking. Kobe for 3. Sabihin naka 3 points. Tahimik lang ang isa, pero maraming resibo.
yan ba yung pinagtatanggol nila? Yes, mom and brother sila, pero dapat doon sila sa tama. I don't understand these people blaming and calling Kailin manipulative when it's clear at na red flag tong lalaki na to. Sabi nung isa, Ralia Tumakin, siya po yung girl. Si Ralia Tumakin. Ano ba to? Taga showbiz ba ito? Oh, ayan, oh. Mas maganda marinig natin si Ralia kung totoo ba. Kasi naman, baka naman minsan, di ba, sinasabi ng lalaki dun sa girl, wala na kami, split na kami. Tapos sasabihin ng girl, sabi sa akin, wala na sila eh. Kaya in-entertain ko. Kaso nga, artista yung isang girl eh, di ba? So, kalat na kalat naman sa mga balita kung sila pa o di hindi. ba? Ito, bilis naman magsawa. Ganun lang kadali. The boy daw doesn't waste time. Sige, pagtanggol mo pa, ma'am, si Jackie. Tito OG, kaya pala may mga trending post na sana makahanap ng magandang mother-in-law si Kailin. Dahil nga, tuloy niya pinagtatanggol ni Miss Jackie. Tapos galing din sa last, kay Carmina naman. Kaya may mga trending na sana makahanap na siya ng mother-in-law na best. Ganun ba? Pero pag may mga hiwalayan na ganyan na, yan isa sa mga lumalabas na na tanong hindi ba nila alam yung 3-month rule? Naku, kaartehan na yan. Pag na-Elia Bells ka na, wala na. Totoo ba? Oo, Diyos ko, tumigil nga yung mga 3-month rule. Pag na-Elia Bells ka. Panahon na ba natin yun ng mga millennials at saka mga Gen X, yung may 3-month rule? John Lloyd Cruz. Diba? Nakakaloka. Pero Tito OG, hindi kayo napaghandaan ni Kailin. Total naman yung bago pa lang sila magsimula. Ang dami ng mga comment ng mga netizen na, naku, hindi magtatagal yan, lolokohin lang yan. Hindi kaya napaghandaan niya yun ni Kailin? Hindi ko alam. Anyway, hintayin natin si Kailin. Baka naman magsasalita si Kailin o si Kobe. Oo, otherwise, dribulan lang tayo ni Kobe tapos i-shoot lang. Yun lang po ang sagot ko. Nakashoot po ulit ako. 3 points? Oo. Ganun lang, diba? Ay, nako. Oo. I'm sure baka sagutin ni Kailin yung manipulative na word ni Jackie Forster. Oo. Kung siya ang pinaparinggan, ha? At kung akuin niya na siya ang pinariringgan. Buti pa itong si Kiray Celis. Ay, Ganda-ganda. Oo, parang ikinatangkad ni Kiray Celis yung engagement nila ng kanyang jowa. Diba? Congratulations. Congratulations. Ano bang ano doon? Ay nga na, ang haba-haba ng hair ni Kiray kasi nga nag-propose na sa kanya yung kanyang boyfriend. Sa beach. Oo. Okay, may patawag nga yan si Kiray. Ano? Oo, talagang invited ako. Wow! Maoch, kailangan makarating ka doon. Oh! Kasi syempre na-interview ko sila, si Kiray at si Stefan. Ayan po. Diba? Diba? Kaya naman nakakatuwa tong dalawang ito na talaga nagmamahalan sila ng wagas. 29 na siya pala. Nga na. Diba? Kasi nga, lumaki sa paningin natin. Kaya feeling natin, bata diba? It's about time. Kaya, anyway, ito na nga, nakakaloka. Sinagot ng kampo ni Jojo Medrez. Si Mark Heras. Talaga? Anong sagot? Dahil sinabi nga ni Mark Heras, diba, na natanggalan tuloy siya ng trabaho dahil nga dito sa mga katsipan na issue daw dito kay Jojo Medrez. Ngayon, si David Bowie, yung manager ni Jojo Medrez, yung kumanta ng Can it be true? Could I be wrong? Ganun ba yung pagkakanta? There's somewhere in my past I fell in love with you. Wow! I met you just tonight. Na ngayon ay andun na si Elias TV. Ay, talaga? Oo, talagang ginilingan niya ng ganun si na 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 na. Ay, inunahan ka pa? Oo. Dapat ikaw una kay Elias TV. Ay, naku, syempre nakarating sa atin, malaki daw ang pay. Ay, talaga? Oo. Pero syempre, collab naman kasi yun. Nagtrabaho naman si Elias, so dapat lang na magkaroon din siya ng karampatang talent fee. Kaya naman, ayan, pati yung kanta, pinakanta rin kay Elias. Tapos eto nga, dahil nga may issue si Mark Heras, nilalakad ko nga si Mark Heras, napatawarin na nila at wala naman pera yun sa demanda.
Oo. Ano Sabi sagot niya, sa'yo? Mama Oj, binigyan namin siya ng honorarium for collaborations such as video reaction sa song ni Jojo, song recording sa duet nila, guesting sa awards night, at recently ang PMPC Star Awards as co-presenter. Aside from professional engagements na yan, pag nasa casino si Jojo at gusto yung jumoy ni Mark, binibigyan siya ng kapital, panlaro niya. At whether manalo o matalo, sa kanya lahat napupunta yan. Walang ibinabalik kay Jojo kahit piso. Pag talo si Mark sa casino, binibigyan pa rin ni Jojo. Mahina ang 30,000 para may pang-uwi siya sa family niya. That prays together, stays together. Sabi? Hindi ako lang sabi. Hindi gimmick ang pagkaka-link nila. Talagang may nakakuha sa kanila ng picture inside Okada. At doon na nagsimula ang mga chismis. Alam ni Mark yan. Siya pa nga mismo nagsabi na, and I quote, nandyan na yan, sakyan na lang natin. Ang problema kay Mark, play victim siya, gaslighting para siya kaawaan ng tao. Kaya sabi ko, babasahin ko na lang yung kanilang side para maging fair. Oo, sabi naman ni David. So ayan, binasa natin. So ano naging ending? Wala, binasa ko lang. Hindi ba sila sumasagot dun sa iyong pag-mediate? Oo nga, pero feeling ko maaayos siya. Kaya lang nakasampa na sa korte. Ay, sana. Oo, nakakaloka, hindi ba? Diyos ko. Kaya ikaw, Diyosa. Magsumikap ka. Diba? Hindi yung ganyan na. Alam mo naman, diba? Habang may buhay, may Pag-asa? pagsubok. Kasi sa mga nararanasan natin mga pagsubok, hindi ba? Eh talaga namang, alam mo yun, di ba? Unti-unti, tayo ay bumabangon, lumalaban. Yeah. Kaya habang may buhay, may pagbangon. Kasi sa bawat pagbangon, hindi ba? Talaga namang unti-unti, isa-isa, yung kinakaharap natin mga challenges, ika nga, hindi ba? Kaya lagi natin sinasabi, habang may buhay, may pagsubok. Yun na yun. Pagsubok ulit? Oo, syempre, ang pagsubok. Alis ka nga ako, wala na ko na ito. Pagbuhan ko lang sa pagsubok. Ang pagsubok ay bahagi yan ng ating journey. Yeah. Lagi mo tatandaan yan, ha? Bahagi ng ating journey. At syempre, isa pa dyan, di ba, lagi natin sinasabi na habang may buhay, may pag-asa. Oo, yun. So, yung gulo mo naman eh. Oo, kasi katulad niyan, di ba, pag mayroon tayong mga katangahan sa buhay, di ba, katulad yung pagtitreat ng mga lalaki sa Jollibee. Oo, na hindi naman kailangan, busog naman yung bata, dadalhin sa bahay sa Jollibee, di ba? Kaya habang buhay may pagbato. Bakit mo ginagawa yun sa lalaki? Ano dito? Nakikita tayo. Bakit napunta sa akin naman yun? Ito, nananahimik ako dito. Tsaka hindi na ako nag-focus ng pagkain-kain namin. O, sa mga ganyan sinasabi mo, kasi nga, nakikita ko yung habang may buhay, may pagbato ko. Hindi. May pagbabago ng nakikita sa'yo. Kasi nga, yung kay Diyosa, dahil nga may nakuha kay Jojo Mendez, may pang-libre. Buti na lang. Dito lang hindi na ako nagsasalita. Kaloka. Pero dito, hindi ba kayo nakita ni Sir Jojo Mendez sa wake ni Ate Gab? Oo, nakita kami ni Jojo, tsaka ni David at ni Vince. Hindi niyo ba napag-usapan? Hindi, ini-interview si Jojo, Mendez. Tapos paalis na tayo. Oo, narinig ko yung interview. Ay, anong sabi? Sabi ni Jojo, syempre, nandito ako para makiramay. Alam niyo naman, habang may buhay, may parang wala na akong may sasagot dito. Hindi na ako tumama. Lagi na ako nagkakamali. Pagdama. Tito Oji, speaking of pagdamay. Damayan mo naman si Elias. Bakit? Okay, kasi binabas siya ngayon. Hindi ka binabatch kasi nga daw, parang tumaas.
hindi tumaas na ang talent fee. At the same time, medyo hindi rin na raw maganda yung mga performance niya na nakikita ng mga manonood, lalo na ng mga minors, na sinasabi niya na yung uncle, wag po, parang ganon. Ang ibig sabihin niya nung kanyang dialect na sinasabi sa audience, na parang may pananamantala sa mga minors yung kanyang mensahe, yung mga messages niya na ini-impart sa audience. O dapat naman wag ganun. Mag-ano tayo, okay lang yung mga kalandian na medyo kuwang-kuwa mo yan ay. Tingnan mo yan, tinagtapat ko kayong dalawa. Kuwang-kuwa mo. Siyempre, gusto rin nating batiin si Miss Regine Velasquez. Yes! Isang maligayang kaarawan. Happy birthday, Miss Reg! Songbird! Ano bang ganap? Ay, ayun nga, Nay. Nag-post siya na sabi niya gano'n. Siyempre, pag tumatanda daw tayo, gusto natin simple na lang. Kaya niniling daw niya kay Ogie Alcacid at saka dun sa kanyang anak. Simpleng birthday celebration. Kaya nag-celebrate sila kasama lang ang pamilya, kamag-anak, yung nanay niya, mga kapatid niya. At sila ay nag-bingo! Di ba? Ang saya. Ang saya daw pala. Totoo naman, ang saya mag-bingo. Gano'n talaga pag tumatanda ka. Or pag nagkakaedad ka na. Ayaw mo na masyadong maraming tao sa paligid mo habang celebrate ka. Kasi talaga sa totoo lang, nakakapagod mag-entertain ng mga bisita. Meron namang mga habang tumatanda, gusto nila marami pa rin silang friends na nakikita. Kaya lang iba gusto na lang nila isang table lang, chikahan, para hindi na lumalayas yung mga kausap. At sabay-sabay umuuwi kasi alam nilang pagod na tayo mag-chikahan. Diba? Tama naman yun. May mga ganyan talagang scenario. Habang tumatanda tayo, minsan gusto na lang natin mag-create pa ng more happy core memories, di ba? With our families, with our friends, yung mga totoong nagmamahal sa atin, di ba? Kaya hindi ako naghahanda pag birthday. Bakit? Siyempre, birthday ko, luto ko, hugas ko. Hindi naman ganun eh. Birthday mo, libre mo. Tapos na nga, pag-uwi. Dami-dami niya magkasama pagpunta ng Jollibee. Pag-uwi, ikaw na lang mag-isa. Walang kasama? Busog na sila lahat. Natutulog na kami, Diyos, ha? Mga gapangin mo kami. Uy, natutulog naman doon Hindi mo nakikita natutulog doon? Kung hindi alam ng nanay niya, ano ka ba? Ay, hindi ba? Sorry Sorry naman. Grabe ka naman. Nakitulog lang naman po, mother. Sleepover. Yes. Eto na nga, Nay! So, naging pattern na nga sa show business na kapag ang dalawang magjowa o mag-asawa biglang nag-unfollowan, it's either magkaaway sila o magkahiwalay na. Ganito nga ang sapantahan ng mga netizens ngayon dahil nga nakita ng mga matanlawin na nag-unfollowan na itong si Daniel Miranda at si Sofia Andres. Mayroon nga daw cryptic post na ipinost itong si Sofia Andres sa kanyang FB page. Nang sinasabi ay, "Strange, isn't it? How you can weather every storm, bleed through every fight, only to be left in the silence after. Hard to tell when echoes don't answer back. Only to realize some souls aren't meant to stay. They pass through like seasons, loud with storms, soft with sun. And still, with all the love in me, I open the door wide and watch the wind carry you gently away." Pero Nay, etong FB page na to ay official fan page ni Sofia Andres na may 1.2 million followers. Nakalagay po dun ay managed by Team Sofia. Dahil kung makikita natin sa kanyang Instagram account, itong same picture at caption na ito ay na-post ni Sofia Andres sa kanyang Instagram account na may blue check noong April 8 pa. Kaya maitatanong natin, Nay, kung si Sofia Andres ba mismo ang nag-post nito sa kanyang official FB fan page o yung kanyang mga administrator. So, lumalabas, Nay, na April 8 pa na post itong sinasabi lang cryptic post sa IG account na may blue check pero ngayon lang lumabas sa kanyang FB fan page na walang blue check. Dahil meron pang isang Sofia Andres na account na meron namang 1.3 million followers
Pero wala rin siyang blue check. Kaya mahirap nating ma-verify kung talaga bang itong fan pages na ito ay official na pagmamay-ari ni Sofia Andres. Sa verified IG account ni Sofia Andres, wala ang mga litrato nung kanilang pagsasama nila Ella Miranda at ng mister nito sa Cebu 5 days ago. Pero ang mga litratong ito ay nakapost sa Instagram account ni Ella Pangilinan at sa sinasabing official FB fan page ni Sofia Andres. Nakakaloka! Ang hirap mag-isip, Nay! Hindi natin alam talaga kung ano ang totoo. Pero yun nga, ang totoo, hindi na nagpa-follow sa isa't isa itong si Daniel Miranda at saka si Sofia Andres. Sana naman ay hindi lang sila nagkakaunawaan, ano? At hindi naman sila hiwalay. Naku, abangan na lang natin sa mga susunod na araw ang mga developments. Pero sana nga, sa bandang huli, magkaayos pa rin sila. Diba? Ito na nga, Mamaloy, napansin din ng mga netizen yung pag-unfollow sa isa't isa sa Instagram ni na Marco Gumabaw at Christine Reyes. Kaya nagduda na ang publiko at isa lang ang naisip. Split na nga ba si na Christine at Marco? Kailan pa? Bakit? Well, kinumpirma ito sa atin ng isang malapit sa dalawa. Yes, split na sila. Hanggang doon lang ang sinabi nito sa amin. Basta pareho raw nalungkot sa nangyari ang dalawa na ang relasyon ay umabot din ng 2 taon. Kaya hintayin natin kung sino sa dalawa ang unang mag-i-splok. Baka nga after elections magsalita na rin si Marco. Matatanda ang sinamahan pa ni Christine si Marco nung nag-file ang aktor ng kanyang Certificate of Candidacy bilang congressman sa 4th District ng Camarines Sur. At abala ngayon si Marco sa pangangampanya sa siyam na bayan sa Camsur. At nga pala, maraming salamat sa sumptuous dinner. Siyempre na ang punong abala ay si Tita Helen Gamboa. Yes! Oo, talaga inimbita tayo ni Tita Helen. Yes. Alam na love ko yung aking tita. Yeah. Mula pa ng walang hanggan. Super close na kami yan, Tita Helen. At finally, natuloy din ang aming noon pa ipinangakong pagdalaw sa kanya. Kasama siyempre si Mama Loy. Yes. At yung iba pa nating friends si Jakes. Kanyan, wala lang si Josa. Maraming salamat. At nakaharap natin si Senator Tito Soto. Yes! Oo, nakakatuwa, no? At saka si Chairman Lala Soto. Yes. Siyempre, kinongratulate natin si Senator Tito Soto dahil nandun siya sa top 12 lagi. Hindi nawawala sa survey bilang senator. Diba? Oo, ayan. Congrats in advance na. Alam na, ha? Si MTRCB Chairwoman Lala Soto. Yes! Diba? Taray, oh. At syempre, sobrang miss na miss si Tita Helen, si Nora Honor. Oo. Sabi nga niya, hindi niya makakalimutan si Nora Honor dahil nga sabay silang tumanggap ng award, nag-ay sila. Talaga? Eto. Tita, syempre, kilala nilang doon pa artista ang isang Helen Gamboa Soto. So, itong mga panahon na to, anong nararamdaman mo, Tita Helen? Dahil una, si Pilita Corrales, si Nora Honor, ikaw bilang kasamahan mo sila. Alam mo, Ochi, matanda, kumbaga, senior na rin sa industry. Yes. Si Nora naman, noong mag-aasawa na ako noon, I think you still remember, na siyempre, somebody has to come or to feel yung binigay sa akin ng mga fans ko noon, di ba? Nung malaman ko na siya, natuwa naman ako dahil nanonood ako ng Tawag ng Tanghalan noon. And nung magkasama kami sa isang awards night, pareho kaming nanalo. Tuwan-tuwa ako because it's really, I am privileged talaga to get this Best Actress Award with her. Oo, nag-share from kayo. Floor Contemplation movie. Yes. Lahat naman talaga ng masasabi ko, isa lang ang Nora Honor, nag-iisang superstar, na talagang lahat tayong Pilipino, ipinagmamalaki natin. Totoo yun. Nora, I know you're up there, kasama mo si Lord. Just be happy.
Ayan, Tita, thank you ha. Yes. Ayan, o diba? Talagang si Tita Helen ay tuwan-tuwa rin dahil siya ay magbabalik television na. Wow! Through her solo show na Helen's Kitchen. Kung saan mag-guest ang kung sino-sino na mga artistang iimbitahan nila habang siya nagluluto. Ay, kung magiging tayo dyan, Tito Ogie. Naku, huwag ka masyadong mangarap dahil pag nangangarap ka, ay laging may Asa? ilusyon. Ilusyon. Tito Ogie. Parang last ko na dito. Hindi na ako tumama. Patapos na, hindi pa rin nakakatumbok si Diyos. Ay nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga link. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click na lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mama Loy. M-A-M-A-L-O-I. May bago po tayong vlog dyan. At syempre po, yung mga ikakasal po dyan or mag-celebrate ng debut or birthday at kailangan niyo po ng wedding planner or event organizer, nandyan po ang La Vida Events ni Mama Loy. Visit niyo na po ang aming website sa www.lavidaevents.com. And thank you, NB Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. And Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Salamat po! Yes, thank you so much. At ako naman, at ito nga ang Gorgeous Man. Diyos ko, lagi nagpa-follow up sa akin ng paglilinis. Ng treatment nga ng ating schedule nga pala ako bukas. Oo, talaga naman lagi sila nag-a-update. Kaya maraming salamat. Yes. At sa aking pong vlog, ayan, ang house tour at mga painting ng aking pamangkin. Wow. At syempre, maraming salamat sa Headway Bear Salon. Headway Bear Salon. Siyempre ang akin pong panayam pa rin kay Ma'am si Wilbert Tolentino. Yes. Oo. At ang kanyang mga journey, bakit siya binigyan ng second life, para saan ba ito, bakit tinutulungan niya si Sugar, si Madam Inut, si Herlin Budol. Oo. Bakit siya ganyan? Ito po. Si Ma'am si Wilbert lang naman po ang nag-ahon kay Herlin Budol, kay Madam Inuts. Ngayon naman ay kay Sugar Mercado. Ano ba nakita mo sa kanila? Bakit mo sila tinutulungan? Challenge din sa amin yun. Siyempre, bababash tayo, pinag-uusapan na ano ba yan, sali pusa. At saka marami kasi nagsasabi kay Herlin na bobo siya. So, kumusta naman kayo ni Zainab Harake? Dahil dati ay nagkaroon kayo ng issue. Controversial. Oo. Ngayon? Actually, nagkita kami sa birthday ni Jelay. Alam mo ba, pinapasok mo, Ma'am si Wilbert, ay paggawa ng batas? Yes po. Pag artista, hindi na pwede yan. Pag artista lang, wag nang sumabak sa politics. Opo. Siyempre, kahit ako rin, disappointed din ako. Siyempre, bilang ang tingin nila ay hindi ko kayang panindigan. Hindi daw ako pwede bumoto. Dapat ako yung i-evict. Hindi ko alam kung saan ako i-evict. Hindi wala man ako sa bahay ni Kuya. I-evict ako ng tao. Sabi ko, taong bayan din ako. Nagbabayad din ako ng buwis. Documents ko, may birth certificate ako. Taong bayan din ako. Ayan. So, OG Diaz inspires po yan. Number 49 po, Ahon Mahirap. Ahon Mahirap sa party list. Isa lang po ang binoboto sa party list, ha? Yes. Isa lang po. Pag nagdalawa kayo, hindi po counted. Pareho yan. Naku. Oo. At syempre, nagpapasalamat si Bobby yan sa pagtatanggol natin sa kanya. Oo naman, Bobby. Diyos ko. I know you very well. Isa kang mabuting tao. Isa kang mabait. Oo. Yes. At alam ko naman na hindi ka corrupt. Oo. Kaya, feeling ko mananalo ka naman dyan sa Cabuyao, Laguna bilang konsihan. Ha? Siyempre pa, pumunta kami kay Bimbi. Ayan, siyempre, yung kabuuan ng interview namin ni Erin Diaz kay Bimbi ay nasa kanyang channel dyan, ano? Yes. Oo, yung binati ba siya ng kanyang amang, si James Yap. Ay, nako. Yan po ay sa Erin Diaz vlog. Panoorin ninyo, ha? At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin OG Diaz, na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na, sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali! La 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 la! Ichika mo na, dali! Isa pa! La 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 la! Ichika mo na,
Dapat kasi, di ba, pag merong ganyang kanta, lagi dapat may subok? Kakabisado. Oo, Kabisado ko naman. Hindi ko lang natechempohan. Kayo naman. Si Diyosa ay may pagka... Ganda. Malilimutin. Lyrics sa akin. Oo. Nakakalo. Ay, sa April 26 na ang show ni Marisa dyan sa Aromata. Yes. Manood kayo. Oo. At 26 and 27 naman ay aking workshop sa PINS. Ayan. Wow. Sa OGBS Acting Workshop. Yes. Habol na. Oo. Para tuturuan ko kayong paano... Ba't may pag? Sundot.